Ayan mga boss, at ngayong araw nga ay meron naman dumating sa atin dito na Yamaha XSR 155. Ayan, ang gagawin natin mga bossing, ayan, kung nakikita nyo yung ating nasa screen, kakabitan po natin siya ng TDD 4695 40 watts para dito sa kanyang auxiliary light. Okay mga boss, ngayong araw wiring gaming muna tayo. So ipapakita at i-share ko sa inyo paano yung ginagawa nating installation dito sa shop pagka nagkakabit tayo ng mga ganitong auxiliary light. So yung ganitong style ng pagkakabit, pwede rin natin itong i-apply sa kahit anong unit at sa mga nagkakabit ng mini driving light. So ito kasing TDD 4695. So ito po ay 3-way lang. So yung kanyang ilaw is yellow and white lang. So ang gagamitin lang natin dito is 3-way switch para mapagana ang kanyang ilaw. So ito, nabaklas na natin at naikabit na rin natin yung mga wiring ng ating unit. So ito, dito ituturo ko na sa inyo paano yung gagawin natin na pag-install dito sa unit. Ayan, kung makikita nyo yung TDD natin ay nakakabit na. Yung wiring talaga nakatago sa ilalim ng kanyang crash guard. Ayan, nasa ilalim kasi kabilin-bilin na ng may-ari. Kailangan daw ay malinis yung pagkakagawa at hindi kalat-kalat yung mga wiring. Ayan, so ginawa natin ang paraan yan. Lahat ng pwedeng itago ay talagang itinago natin mga boss. So pinadaan natin yan dito sa may bandang ilalim at parehas naman ang wiring niya mga bossing. Wala naman itong tinatawag nating balas. So ito lang yan, wiring lang yan mga boss. Kung makikita nyo, ito yung dalawang wiring na pinagsama natin. Ang ginawa lang natin dito mga boss ay pinagsama natin yung black sa black, yellow sa yellow at red sa red. Ayan, dito natin siya pinagsama para isang wiring na lang yung nakalabas dito sa bandang dulo mga bossing. Ayan, kung makikita nyo, tatlong wire lang, isang red, isang black at saka isang red. Ayan, so dito natin uumpisahan ang ating pagwawiring para mapaliwanag ko ng ayos sa inyo kung paano natin i-install at gagamitan ng isang relay lang mga bossing. Isang relay lang po yung gagamitin natin dito sa unit ng tropa natin at saka isang 3-way switch. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin siya i-install nang walang malalagas na wiring sa inyong mga motor. Okay, umpisahan natin dito natin mga bossing sa kanyang negative sa kulay black. Ayan, kung makikita nyo, meron tayo ditong pinaka battery terminal. Ayan, so yung black, yan po yung negative. So ang gagawin natin, dyan natin siya ikakabit sa body ground. Kasabay nung ating block ng ating auxiliary light ay kasabay po at kasama niya itong number 86 ng ating horn relay mga bossing. Ayan, so kapag ka nakatapat sa inyo ang relay, ayan, hanapin lang po ninyo number 86. So number 85, number 86 pwede magkabaliktad, walang problema doon. So dito lang sa video na to, ang ginawa ko, number 86 ay sinama ko sa negative ng auxiliary light at nilagyan natin ng battery terminal para sa kanyang body ground. Yung number 87 naman mga bossing, ayan, ay dito muna pala tayo mga bossing sa kanyang number 85. Yung number 85 mga bossing, yan yung gagawin natin at consider natin as positive line auxiliary, yung ating accessories wire mga bossing. Ayan, so umpisa natin doon sa dalawang wiring. So pinagsama na natin yung wire kasi magpapagapang din kasi tayo ng wire. So dito yung nakikita ko na pinakamalapit na po pwede natin pagkunan. Dahil kukuha rin lang tayo ng wiring para doon sa battery, ginawa natin mga bossing, pinagsama na natin ang wiring. Yung number 30 mga bossing, yan po ay consider as battery. Huwag po ninyong lalagyan ng fuse. Direct po natin siyang ilalagay sa ating battery. Yan po yung isang wire mga bossing. Ang bandang dulo niyan ay ito, nasa positive ng ating battery. Ayan, nakatap na yung ating number 30. Ayan, nakatornilyo na do sa ating battery. At yung isang wire mga bossing, ayan, yung number 85. Yan yung pinagsama nating wiring na magkatabi. Number 85 yun mga bossing. Kung maghahanap po kayo ng accessories wire mga bossing, ayan, number 85, dediretso natin yan doon sa papunta sa ating relay kasi yun yung nakikita ko na isang malapit na accessories wire para dito sa unit na ito. So pinagapangan natin siya dyan sa may bandang ilalim
At dito sa kanyang starter relay, ayan, makikita po natin yung trigger. Meron po ditong isang accessories wire mga bossing. Yan po yung red na may lining na white. So nag-top wiring na lang tayo dyan sa red na may lining na white, kasi yan po yung tinatawag nating accessories wire. Ngayon mga bossing, ano ba yung accessories wire? Mga bossing, yung accessories wire, yan po yung ating positive line na kung saan kapag ka po ang inyong unit ay sinususi, saka lamang po ninyo mabubuhay yung linya ng positive. So paano natin malalaman na yan yung accessories wire? Gamit po yung ating test light mga bossing, para masigurado natin na yun ang accessories wire. Gamit yung ating test light, lagay po natin yung ating negative ng ating test light sa negative or body ground. Pwede po sa negative ng battery. So dahil malapit siya dito mga bossing sa ating pagkukunan, tetestingin at papakita ko sa inyo na sakalang iilaw itong ating test light mga bossing kapag binubuhay yung ating susian. So ang gagawin natin para makahanap kayo ng accessories wire, gaya ng ginawa ko dito mga bossing, ayan, kita nyo yung red na may lining na white. So tinusukan natin ang positive ng ating test light. At ayan mga bossing, kita nyo naman, kapag isinususi natin ang ating susian, saka lang po siya nabubuhay. Yan po yung tinatawag natin na accessories wire. So dyan po natin ikinabit at inilagay yung ating number 85. So consider as positive. Trigger lang yon mga bossing ha. Yung 85 at saka 86 trigger lang po yon. So po pwede po siya magkabaliktad, alin man po sa 85-86 yung paglagyan nyo. Pero dito sa video ito, yung number 85 ginawa nating accessories wire positive. At yung ating number 86, kita nyo mo kanina, ginawa nating negative, body ground naman ang gagawin natin doon. So pinagsama natin yung negative at saka yung negative na accessory ng ating auxiliary light. At ayan, tapos na tayo doon sa tatlo mga bossing, 85, 86 at number 30. Dito naman tayo mga bossing pupunta sa number 87 ng ating horn relay. Yung number 87 ng ating horn relay ay yan po yung nasa bandang itaas. Ayan. Yung number 87 mga bossing ng ating horn relay, ilalagay po natin sa main switch. Ito mga bossing wire na to, ito idugtong ko na para dito sa ating 3-way switch. Yung 3-way switch natin mga bossing, lagi po yung merong tatlong wire. Kung mabubuksan po ninyo itong ating 3-way switch, sa likod po niyan makikita po ninyo ang tatlong wire. Kung alin po doon yung nasa gitna, yun yung pinaka main supply. So dahil hindi natin kita yung likod ng ating 3-way switch, kung hindi po ninyo alam ang wiring diagram, so madali lang po yan. Ganito lang po yan mga bossing. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano natin aalamin at hahanapin kung alin ang pinaka main supply ng 3-way switch. Sa 3-way switch mga bossing, yan po ay tatlong wire lang yung pipiliin. So syempre pwede natin siyang gawing high and low. Ayan. Basta yung nasa gitnang bahagi, lagi kapag 3-way switch yun, yung nasa gitnang bahagi, yung po yung pinaka main supply. Kasi yung pataas, syempre yung high and low niya, ayan. So pinakamadali, ito ituturo ko sa inyo. So gamit yung ating test light, aalamin natin kung alin yung pinaka main switch. So disregard tayo dun sa color coding ng bawat wire, kasi magkakaiba naman yan mga bossing. Hindi po pare-parehas ng kulay kung alin yung positive. So magiging ano na lang kayo dun sa mga wiring. Ayan, unahin natin dito sa dilaw. Ayan, so dilaw kasi yung wiring nito, ating 3-way switch. Yung gagawin natin, itatap natin yung ating test light. So dapat sa alin man sa switch sa baba at sa taas, dapat siya ay ilaw. So kung makikita nyo na ibinaba natin yung ating switch, hindi siya gumana, so lipat tayo ng wiring. Gagawin natin ganun ulit, ikot ulit natin, tap ulit natin doon sa dalawang wire. So dapat alin man doon sa dalawang switch, dapat pare siyang umilaw. Okay, so yung blue, ayan, kung makikita nyo hindi siya umilaw, so try natin yung red. Ayan, so try natin yung red, dapat iilaw siya alin man doon sa switch. Okay, baba natin, ayun. So huli na natin kung alin yung pinaka main supply. So ang pinaka main supply na itong ating MSM 3-way switch is yung kanyang kulay pula. Ngayon, depende na lang sa inyo kung saan nyo ilalagay yung high and low
kung sa dilaw o sa asul. At ayun, nalaman na natin kung alin yung main supply. So dito sa wiring ko na dinugtong, ginawa ko, nilagyan ko na magkaiba kasi yung kulay po lang ito yung ating main supply. Yung main supply mga bossing, tuloy natin yung wiring natin. Ang wala na lang naman is yung number 87. Ayan, doon po natin nilalagay yung ating main supply ng ating 3-way switch sa ating number 87. Yung ating dilaw ng ating auxiliary light, ayan. So tigisa ko na lang siya doon sa ating wiring ng ating 3-way switch. So tigisa po sila doon sa red at saka sa dilaw ng ating auxiliary light. Okay? So ayun lang, ganun lang siya mga boss. Tapos na yung ating pagwa-wiring dito sa XSR 155. Yung negative naman, yung pinaka nakalagay doon sa ating battery terminal, ayun, sabi ko nga, naka-clip lang naman yan dyan sa ating body ground ng ating unit. Okay? So tapos na nating wiring mga bossing. So testing time na tayo para sa unit na ito. Bago natin testingin, ayan, pakita ko muna sa inyo yung finish output ng ating pagwa-wiring. Ayan, so wala kayong makikitang wire galing doon sa baba. Ayan, talaga tinago natin yan dito sa ilalim. Kaya kasi doon sa ating customer baka magreklamo, kalat-kalat ng wiring natin. Ayan, so yung ginawa natin ay sinama natin siya doon sa pinaka wire harness ng unit para naman hindi halata na nilagyan ng ibang wiring yung kanilang unit. Ayan, so testing time tayo mga boss. Ayan, gumagana na yung ating high. Yung ginawa nating high is yung kanyang white, at yung kanyang low is yung kanyang yellow. Ayan, yung output. So dito ay tinetesting natin. So pinagpapantay natin yung liwanag at hinahanapan natin ang magandang anggulo. Kasi base dito sa kanyang pinaka nakakabit kasi siya dito sa ating pinaka crash guard. So kaiba yung nagiging output nito paglayo kasi dahil nasa baba nga siya. So paglayo, pagtaas, pero pagka medyo malapit, medyo mababa. So kaya nagkakaroon tayo ng adjustment pagka ganyan. Kaya kung makikita nyo medyo mababa, so hinahabol pa natin yan, testing pa natin yan. So bago natin i-out yung unit, talagang ikakamada muna natin ang ayos yan. Okay, so ayun lang mga boss, maraming salamat. So till next video natin, God bless po sa inyo lahat. Ride safe mga boss.